Wala pang isang minuto guys ay may natanggap na po ako notification galing po sa aking Cbank account. Ito po yun guys, Cbank transfer notification. You have received 11,000 pesos. Subuko ko po talagang natanggap ang 11,000 pesos guys. Wala pong bawas kahit piso. Magandang araw po, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabagi ko po sa inyo ang aking panglimang bisis na pag-loan dito kay Kasalo. So let's go! Ito panoorin nyo. Bago ko ipapakita sa inyo ang aking panglimang bisis na pag-loan ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano babayaran ang ating utang sa Kasalo gamit ang Cbank account. Sa aking Kasalo dashboard, makikita po natin na ang aking due amount ay 4,840 pesos and 99 centavos. So ito po ang babayaran ko ngayon guys. So ang una po natin gawin ay i-click po natin itong repay. At dito sa payment options, i-click natin itong other bills payment option. And then kopyahin po natin itong ating Kasalo loan ID. I-click lang natin itong copy. And then i-open po natin ang ating Cbank account. At sa ating Cbank dashboard, i-click natin itong pay bills. And then click po natin itong finance. And then dito sa search bar, i-search po natin ang Kasalo. At ito po lalabas po yan. I-click na natin yan. And then dito po natin i-paste yung kinopya po nating Kasalo loan ID. At ilagay po natin yung mobile number na ka-registered sa ating Kasalo account. At ang amount na babayaran natin. At pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. And then i-double check po yung mga detalye na ating nilagay. At may convenience fee po yan na 20 pesos guys, sana idagdag sa ating babayaran. At kapag okay na po, i-click na natin itong pay bill. And then ilagay po natin ang ating secure PIN sa ating Cbank account. At ayan po, payment submitted na po. Huwag kalimutang i-save ang transaksyon ito guys or i-screenshot para kung sakaling magka-averya yung system ay may proof po tayo na bayad na po tayo. So ngayon, balik po tayo sa ating Kasalo dashboard kung credited na po ba ang ating binayad. At ayan po, 0-0 na po ang aking balance. At dahil fully paid na po ang aking pang-apat na bisis na pag-loan, magre-renew na naman ako ngayon sa pang-limang bisis ko na. So i-click ko na itong accept now. We require the following permissions to start your loan application. So ngayon guys, i-click na natin itong start application. And then click lang natin itong allow. Sa aking Cbank account ko pa rin i-transfer ang pera na utangin ko dito guys. Dahil kapag mag-registered po tayo dito sa Kasalo, ay kailangan ang mobile number na i-registered natin ay yung ating GCash account or Maya account na po. Ang nangyari po kasi sa akin ay ibang mobile number po ang na-registered ko. Hindi po ang aking GCash number ang na-registered ko dito. Kaya itong Cbank account na lang ginamit ko for disbursement. So ngayon guys, mamimili na po ako ng loan purpose. Ang pipiliin ko dito ay itong other pa rin. Katapos niyan, i-click na natin itong next. At ayan po guys, 11,000 pesos pa rin po ang inoffer sa akin ng Kasalo. Hindi po bumaba at hindi rin po tumaas. At may dalawang term pa rin po ang pagpipilian ko. Itong 32 days at itong 18 days. So nakapag-decide ako ngayon guys na uubusin ko itong 11,000 pesos. At ang pipiliin kong term ay itong 32 days. So 1 month lang po yan. At ang mababayaran ko lahat nito guys after 1 month ay 13,138 pesos and 94 centavos. So ang 11,000 pesos guys ay tumubo lang po ng 2,198 pesos and 94 centavos. So tingnan muna natin ang buong detalye nito guys. Ayan po, ito na po ang principal amount na utangin ko, 11,000 pesos. At ito na po ang covered sa naging tubo guys. Ang interest na 0.2% per day na nagkakahalaga ng 728 pesos and 22 centavos. Service fee na 1,092 pesos and 33 centavos. At ang insurance premium fee payable to United Coconut Planters Life Insurance Corporation or Coco Life amounting 378.40 pesos. Kaya ang naging total amount due ay 13,198 pesos and 94 centavos.
So yun po yun guys. So ngayon, i-click ko na itong got it. And then click ko na itong apply now. Scroll down ko lang itong product information hanggang mag-clickable itong accept. And then click ko itong accept. Click ko lang itong okay. And then click natin itong accept para sa loan agreement. Click pa rin natin itong accept para sa loan promissory note. And then ilagay po natin dito yung 4-digit code na sinend ng Kasyalo sa ating mobile number na nakaregister dito sa ating Kasyalo account. At ayan po, application submitted na po. Wala pang isang minuto guys ay may natanggap na po akong notification galing po sa aking Cbank account. Ito po yun guys, Cbank transfer notification. You have received 11,000 pesos. So buo ko po talagang natanggap ang 11,000 pesos guys. Wala pong bawas kahit piso. At pagbalik ko po sa aking Kasyalo dashboard, may balance na pong nakalagay na 13,198 and 94 pesos. So ito na po ang mababayaran ko after 1 month guys. So legit na legit po talaga itong Kasyalo. So yun lamang po. Abangan nyo lang po ang iba ko pa pong mga review kay Kasyalo. Kung tataasan na po ba ni Kasyalo ang aking credit limit kung mag-loan na naman ako ulit sa pang-anim na bisis. 11,000 pesos na po yung credit limit ko noon. Hindi ko kasi inutang lahat. Kaya siguro hindi po nila ako in-increasean. Ngayon, inubos ko na talaga ang 11,000 pesos. So we'll see na lang po kung tataasan na po ba nila ang aking credit limit sa next kong pag-loan. At tips ko lang po sa inyo guys sa mga gustong umutang sa mga legit online loan app tulad nitong Kasyalo. Kung gusto po nating tuloy-tuloy ang ating pag-loan dito at hindi po tayo i-reject nila, kailangan po ay una, wala po tayong mga delayed payments or overdues. At dito sa Kasyalo guys, pwede po tayong mag-partial payment para hindi po tayo mabibigatan. May tutorial video po ako dyan kung paano magbayad ng partial. Ilagay ko na lang po yung link dyan po sa description area sa video ito, dyan po sa baba. Pakiclick na lang po. Kung gusto po nating mag-advance fully paid, ay huwag naman pong magbayad ng sobrang maaga. Dahil karamihan po sa mga online lending app ngayon guys, hindi na po nila ila-allowed yung sobrang maagang pag fully paid. Kaya yung iba hindi na po nakapag-reloan. Pwede po tayong mag-advance full payment 2 to 3 days before the due date para tuloy-tuloy po ang ating pag-utang. So that's all for today guys. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba. At huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba pa pong mga review sa mga naglalabas ang online lending app ngayon. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga i-upload na video. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga review. God bless us all. Goodbye!